Magandang araw po sa inyo lahat. Tagalog no Oshira si Des Yamasta Milinda Tomoshimasu. Lisa Onona des, Yorosiko onegaishimasu. At para po sa aming mga impormasyon sa araw na ito ay mauuna na ulit ako sa iyo, Lisa. Onegaishimasu. Okay, tungkol po sa ang impormasyon tungkol po sa araw na ito ay tungkol sa distribution po ng booklet para po sa pagtatapon at pagbubukod ng basura sa taong 2014. Okay, or in Japanese, Heisei Nijiroku nen Toban Gomi no Dashikata Bunbetsu Gaido Buko Haifu Shimasu to you koto desu. Okay, ang mga bagong booklet po sa taong 2014 ukol po sa pagtatapon at pagbubukod ng mga basura o Gomi no Dashikata Bunbetsu Guidebook ay i-distribute po sa inyo sa bahay-bahay sa pamamagitan po ng samahan ng mga Chonai-kai o yung tinatawag nating Jichikai. Okay, at syempre yung booklet po ay magsisilbing gabay po yan sa araw ng mga pagtatapon ng basura. Simula po sa year 2014, may mga lugar po na mababago po ang araw ng pagtatapon ng basura tulad po sa pagtatapon ng mga nasusunog na basura, hindi nasusunog na basura, malalaking basura, yung mga recycle na bote at lata, mangyaring i-check po ninyong lahat yan, sa yung sa mga magbabagong mga lugar. Yung nasasakupan pong mga lugar. So, makakakuha po ng kopya nito tulad po sa mga district board offices at Shizuoka City Association for Multicultural Exchange o yung tinatawag nating SAME, May mga kopya rin po doon. So, maaari rin pong tanghalayan ito sa homepage po ng Shizuoka City, yung mga impormasyon po ukol sa pagbabago at pamamaraan, lugar at oras po ng pagtatapon ng basura ay puros add po doon. At syempre, paalala lamang na sa wikang Japanese po lamang ang lahat ng mga impormasyon. So, another thing is ang mga basura po ay kailangang ilabas din po hanggang alas 8:30 lang ng umaga. Hindi na po babalikan para kolektahin po yung basura kung sakaling dumaan na po yung mga tagapagkolekta nito. At syempre, para sa iba pang mga impormasyon ungkol po sa pagtatapon ng basura ay mangyaring sumaguni po kayo sa Shushu Gyomuka o Division po ng pagtatapon ng basura sa telepono bilang 054-221-1365. At again, ang mga impormasyon po ay sa wikang Japanese po lamang. Ayan po. At para naman po sa iba pa nating impormasyon, tungkol naman po ito sa paghahanda sa lindol Nankai Toro, massive earthquake, o yung Nankai Torapu, Dai Jishin Nisunai, the 1.0 advice. Bali, ibibigay naman po sa inyo ni Liza. Maraming salamat, Melinda. Ito po'y tungkol sa mga dapat tandaan ukol sa first aid para sa oras daw po na hindi inaasahang pangyayari. Sa wikang Hapon po, Okyu Teate wo Oboyo. Sa oras daw po ng disaster tulad po ng malakas na lindol, sa bawat era po ay kailangan makialam at makipagtulungan tayo sa mga pagpuksa sa mga sunog, sa pag-rescue at paglalaan po ng mga first aid. Kailangan maging calm tayo lalo na sa pagmamasid sa mga kondisyon ng mga sugatan na nasalanta po sa disaster. At mahalaga rin na bigyan natin sila ng tamang first aid. Isa na po rito yung fracture o mga nabalian po, Okay, Andito po sa ipapakita picture natin yung mga sample din ng daloy. Okay. Hubarin daw po ang kanilang mga sapatos at medyas, luwagan po ang kanilang masisikip na pantalon o shirt. Alalayan na may 2 to 3 splinter ang nabalian ng parte po ng katawan at kailangan itaas ito na hindi bababa sa ating puso. At huwag rin daw po pilitin igalaw ang parting nabalian. Sakali mang may nakalabas na buto, ingatang huwag madumihan ito at tumawag o dalhin agad sa ospital o paggamutan. Okay. Sumunod naman po itong mapaso o mabanlian po. Okay. Kailangan palamigin kaagad po ang napaso o nabaliang parte po ng katawan. Ang napasong balat ay madaling mapunit kaya hindi daw kailangan tong hawakan. Ang epektado po ng parte ng katawan ay dahil madaling mapasukan ito ng bakterya o ma-infection. Yung pangatlo po, yung mga hemorrhage po, sa kagaya dito po, hemorrhage o duguan, ay balutan daw po ng gase o malinis na panyo ang parte po
ng may sugat at higpitan daw po ang pagkabalot. Kahit mahigpit na ang pagkakabuhol sa dugo ang parte ng katawan, ay may pagkakataon din pong hindi mapigilan ang paglabas po ng dugo. Kaya kailangan mahigpit rin pong talian ang parte ng katawan na malapit po sa puso. At iwasan po natin siyempre ang mataranta kapag naka-encounter tayo ng mga taong duguan at maaari ay malinis na balutin ang sugat. At pang-apat po, sakaling pong nag-collapse o hinimatay po, ay huwag agad gagalawin ang mga nag-collapse. I-calm lang ang kanilang mga katawan, at kung nag-collapse sa mga delikado o malamig na lugar po, ay ingatan lalo na ang ulo sa pagbuhat at ilagay po ito sa safety na lugar. Upang may secure po ang paghinga nito, ay luwagan ang masisikip na parte po ng kasuotan tulad po ng necktie o belt upang makahinga ito ng mainam po. Naruhodo. Okay, at yan po ang buod ng aming mga impormasyon sa araw na ito. Ito po si Melinda Yamashita. Lisa Unoda des po. Magandang araw po sa inyong lahat.